Mapagpahalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ating pong tatalakayan ang Jesus Counterattack, Luke chapter 4 verse 1 to 13. So kung kahapon tinalakay natin yung kung paano tayo inaatake ni Satanas. Ngayon naman tatalakayin natin kung paano nagka-counterattack or kung paano nag-counterattack si Jesus nung sa mga panahong inatake siya ni Satanas or tinukso siya ni Satanas. So sa Luke chapter 4 verse 1 to 13, masyadong mahaba yung verse, and ang sabi doon, so isa-summarize lang natin. Ang sabi doon, doon naganap yung pagtutukso or yung pang-aatake ni Satanas kay Jesus. Yung matapos siyang binyagan sa Ilog Jordan, tinukso siya or inatake siya ni Satanas ng 40 days. Doon naganap yung tinukso siya sa laman, bigyan siya ng pagkain, ganon, tinukso siya sa kayamanan. Sinabi ni Satanas, bibigyan siya ng pera, ganito ganyan. Tapos tinukso rin siya sa ano pa ba, yung wag na wag na sambahin si God, ganon. So yun, iba't iba yung panunukso or yung iba't iba yung atake na ginawa sa kanya ni Satanas. And ayun, punta tayo sa teaching. Yung mga teaching natin is ito yung mga counter-attack ni Jesus or yung mga sinabi ni Jesus kay Satanas noong panahong tinutukso siya. So sabi dito sa unang teaching, ang sabi rito, man shall not live by the bread alone. So ayun, ito yung panahon na tinukso siya ni Satanas na kumain na siya ng tinapay, kumain na siya ng masarap na pagkain, ganon, parang something ganon. And ang sabi niya nga, ito, man shall not live by bread alone. So kung tao lang hindi dapat nabubuhay lamang sa pagkain. Hindi dapat tayo nagpapatukso sa katakawan or sa kasakiman na porket may pagkain o hindi na sa pagkain, na porket may magandang bagay or ano ay nauuhaw na tayo or nauuhaw na yung laman natin para kunin yung bagay na yun. So ang tao ay man shall not live by bread alone. Ang mga tao ay hindi lang basta dapat nabubuhay sa mga material na bagay, sa mga makamundong bagay, makamundong mga luho, ganun. So punta tayo sa ikalawang teaching. Ang ikalawang sinabi ni Jesus kay Satanas ay, worship the Lord your God and serve Him only. So ito yung time na sinabihan siya ni Satanas na traidorin mo na si God, wag mo nang sambahin yan, iba na lang sambahin mo, ako na lang sambahin mo, bibigyan kita ng kayamanan, ako na lang. So sinabi ni Jesus na ang tanging sinasamba ko lang ay si God, ang Diyos Ama, ang tatay ko lang ang sinasamba ko. Yun yung sagot niya. So ayun, sa ikalawang teaching, sabi, worship the Lord your God and serve Him only. Sa ikatlong teaching, sabi po tayo, do not put the Lord your God to test. So sinasabi siya doon, meron dong senaryo na pinapatalon siya sa clip ni Satanas. Sabi niya, sige nga kung talagang sige nga kung talagang mahal ka ng Panginoon or kung totoo yan Diyos mo, tumalon ka nga dyan. Kung totoo yun, mabubuhay ka pa. Tapos ang sagot ni Jesus, do not put the Lord your God to test. So wag mong hamakin, wag mong subukin yung kakayahan ng Diyos mo, ng ating Panginoon. So punta tayo sa application na sabi rito, immerse yourself with God words. So napakahalaga na nag-aaral tayo ng Biblia nang sa ganun ma-apply natin or ma-involve natin yung Bible sa mga nangyayari sa buhay natin. So yun, sobrang halaga na kahit papaano marami tayong alam na Bible verse, nang sa ganun meron tayong panlaban, meron tayong weapon, meron tayong armas sa mga
sa mga panunukso ni Satanas. So punta tayo sa ikalawang application, sabi dito, fight temptation with God's word. So ayun na nga, dahil alam mo na yung Bible o nagbabasa ka ng Bible, labanan mo ito gamit yung mga Bible verse. Kunyari sa buhay mo, may nangyayari sa buhay mo, may panunuksong nangyayari. So yun nga, sabi dito ni Jesus, tulad ni Jesus, ginamit niya yung salita ng Diyos para labanan yung temptation. Sabi niya, man shall not live by bread alone, worship the Lord your God and serve Him only, and do not put the Lord your God to test. So kagaya ni Jesus, gamitin natin yung mga Bible verses para labanan yung mga panunokso or pang-aatake ni Satanas sa atin. So tayo sa ikatlong application na sabi rito, trust God's word for success. So ayun, in order na magtagumpay tayo, especially sa panunukso ni Satanas, gamitin natin yung salita ng Diyos for success. So ayun, maraming salamat po. Napakarami ko pong natutunan sa araw na ito. Glory to God.